Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Diretso na tayo. Ito pong nasa ating screen ay walang iba kundi si Yusek Claire Castro at meron po siyang Valentine message para dito kay Sara Duterte. Pero bago yan mga kababayan, pag-usapan natin saglit itong ginawa ng sabi nila, ano raw sila, Magnificent Seven. Magnificent Seven ba to? Ito po yung mga kababayan, yung ito yung Vice Mayor na maingay mga kababayan si Attorney Harold Respicio. Isa siya dun sa sa Magnificent Seven daw. Na sila po yung kasama ni Attorney Topacio. Sino pa ba 'yon? Si Chabit. Sino pa ba? Basta yung pito na si Cathy Bunag. yung pito na na nag-file ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. So tawag nila sa grupo nila Magnificent Seven. Magnificent Seven ba yun Palpak nga. Yung ikatlong impeachment complaint ni Pangulong Marcos. Yung ipa-file dapat nila na hindi po natanggap ng Secretary General ng House of Representatives. Paano naging Magnificent Seven? Baka papansin Seven. Mga papansin lang. Pero yung nag-file sila ng impeachment complaint na walang endorsement ng congressman. Sabi nila, sila raw yung grupo na pinakamagagaling daw na abogado. Pinakamagagaling na abogado, magagaling na politiko. Ito si Harold Respicio, ata to may pagka may tama rin ata utak na ito Saka pag nagsasalita to, grabe, parang hyper na hyper. Hindi ko lang alam kung kung parang bangag mga kababayan Pag nagsasalita, laging parang bangag. Natatawa na nga lang yung mga kasamahan niya kay Harold Respicio kapag nagsasalita. So ang ginawa nitong Papansin Seven, mga kababayan, nag-file po sila ng contempt laban po kay Senator Tito Soto. Kasi mga kababayan, di ba naglabas ng payag ang Supreme Court na at binasura yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So nag-react po si Tito Sen. Nag-react po siya at nagbigay ng kanyang sariling opinion. So dahil daw doon sa ginawa ni Tito Sen ay ito, sinasampahan nila ng contempt si Senator Tito Soto. Nagbibigay lang ng sarili niyang opinion. Kapag sinabi mo ba na, teka, hindi ko gusto yung desisyon ng Supreme Court. Ibig sabihin ba noon contempt na yon? Hindi ba pwedeng yun lang ang opinion ko Yun ang paniniwala ko. Hindi dapat ganun ang ginawa ng Supreme Court. Kasi 'di ba, co-equal branches tayo ng gobyerno. So, parang sinasapawan mo ang kapangyarihan ng Senado. So, nag-react si Tito Sen. Ngayon, itong mga Papansin Seven nag-file po ng contempt laban kay Senator Tito Soto. Pakinggan nyo to si Respicio. Para tong laging hyper. Sabi ko kung ano natira nito. Para laging hyper to Alright, Chef Buddy, live, baby! Andito ngayon yung original Magnificent Seven. Kaya may intro siya. Parang parang sabi niya, zing nabala live, baby. Parang tingnan mo yung itsura niya, parang ewan ko, lakas tama din to. Eto raw Magnificent Seven, baka Papansin Seven, pakinggan natin. Whose impeachment complaint, yung third impeachment complaint ay hinarang ng Congress last time, pero same Magnificent Seven ang nagsasampa ng contempt case ngayon laban kay Senator Vicente Soto dahil hindi pwede na sunod-sunod ang kanilang pag-violate ng Constitution. Binviolate nila yung Constitution before sa hindi nila pagtanggap ng aming third impeachment complaint. Ngayon, ipa-violate pa rin nila yung Constitution dahil hindi daw nila susundin yung Supreme Court decision na sinasabi na wag nang ipagpatuloy yung impeachment laban kay Sara na nakapending ngayon sa Senate. Hindi pwede! Bilang Magnificent Seven member, kailangan namin lumaban dito sa kanilang sunod-sunod na pag-violate ng Constitution. Na dahil dyan, kasama pa rin natin siya, as usual,
Mr. Ferdy Topacio, Mr. Jim Paras, Cathy Binag, and Mr. Manuel Luna, where art thou, sir? At yun po. At itong case na to ay hindi ito basta-basta dahil may president ito. Walang wala si, sino ba to? Sino ba yun? Yung maingay, nakalimutan ko tuloy. So kulang sila. Kulang itong mga papansin 7 na ito. Sino ba yun? Dati may networking, nakalimutan ko ha. Pasensya na po kayo. So kulang po ito. Ay hindi, si Defensor yun. Buti naalala ko. Si Mike Defensor. Parang wala si Mike Defensor ha. Dahil noong 1949, yung lolo ni Senator Tito Soto, ang pangalan din ay Vicente Soto, ay sinampahan din ng similar case, indirect contempt. At na-convict siya doon. Kaya mataas ang confidence namin na matatalo rin si Vicente Soto dito sa case na ito. Dahil doon sa case na yun, yung lolo niya before, ang sinasabi ay, wag Ay, tumatalsik-talsik pala away na ito. Ano ba naman to? Ay, kontrolin mo yung laway mo. Tumatalsik-talsik. Adiri. sundin or mali yung decision ng Supreme Court at sinasuggest niya na palitan yung members ng Supreme Court. Hindi ba pareho rin yung sinabi ni Senator Tito Soto this time? Sinasabi niya na mali yung decision ng Supreme Court at nagsasuggest siya ng tsa-tsa at ini-insinuate na napalitan yung mga members ng Supreme Court dahil mali yung kanyang decision. Confident kami na same reasoning ay makoconvict itong Senator Vicente Soto, pangalawang Soto na makoconvict. This time, ng indirect contempt, consistent sa jurisprudence ng kanyang lolo dati. Indirect contempt, pwede siyang maparusahan ng pagkakakulong at pagpapa-fine. Kahit sabihin niyang freedom of speech niya yung kanyang pagsabi, sabihin na natin na given that, alam naman natin ang ating Supreme Court ay yung branch ng ating government na natitira na lamang na may modo pa na hindi sila nagsasalita kapag binubuli sila. Pero this time, dahil nag-file kami ng petition case, laban sa kanya, may pagkakataon ang Supreme Court ngayon na i-defenda or i-defend ang kanilang sarili formally dito sa case na ito. At pinagdarasal namin na ilalatag nila na parusahan din si Vicente Soto III ng same fine or imprisonment dahil mali ang kanyang ginawa. Yeah, buddy! Alright! Sunod-sunod na paglabag ng Tama ata sa utak to. Nagsama-sama yung mga ano eh. Sama-sama yung may mga ano eh, may mga sayad eh. Simula doon sa leader nila hanggang sa kanilang mga tagasunod, itong papansin 7. Parang may mga sayad eh, mga kababayan eh. ang konstitusyon ang ginagawa ng administrasyon na ito. Ang Magnificent Seven ay patuloy na lumalaban sa administrasyon sa kanilang consistent na paglabag ng ating konstitusyon. Hindi pwede na hindi ninyo tinanggap yung aming third impeachment complaint laban kay BBM, violating the Constitution, and this time gusto nyo pa rin i-violate yung Constitution sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa desisyon ng Supreme Court at bubuhayin ninyo yung sinabi na illegal at void na impeachment case na nasa Senate ngayon. Wow! Grabe tong administrasyon na ito. Nagva-violate talaga kayo ng Constitution. Consistent. At makakaasa kayo. Kapag consistent kayong lumalabag sa batas at sa ating saligang batas, ang grupo na ito ay patuloy na lalaban sa inyo. Dahil kapag kami ay titigil, hindi pwede na magwagi ang kasamaan dito sa ating bansa. Yeah, pare. Laway-laway. Kadiri naman to. Alright. Design ng kay Corona case. Yuhu! Masyado dinig sa sarili itong Okay. So yan mga kababayan, si isa daw sa papansin 7. Parang hyper na hyper, no? High na high. Grabe talaga ito. So yan mga kababayan, sinampahan po nila si Senator Tito Soto ng contempt dahil nga po sinusubay daw ni Tito Sen yung utos ng Korte Suprema at nagsalita pa laban dito. Syempre, meron tayong karapatan magsalita at maghayag ng ating mga saloobin sa mga issue na nababalot dito sa ating bansa. So, alam niyo mga kababayan, yung kanilang third impeachment complaint na isinampa, papansin lang yun eh. Para sa media lang yun. Tapos ito, sigurado to, pang media lang to. Gusto lang nila magpapansin kasi pagdating po ng 2028,
Tatakbo po itong mga ito. May mga pangarap po ito sa politika. Ang tataas ng pangarap. Kaya ngayon pa lang nagsisimula na silang magpakilala. Magpapansin. Kaya lalo na to si Hospicio ba to? Sino? Hospicio. Na Vice Mayor sa kanilang lugar. Ewan ko, ba't pinili nyo to? Bakit naboto tong longest na to? So ayan mga kababayan, abangan natin kung anong magiging reaksyon ni Tito Sen. Sigurado pagtatamanan niya lang to. At walang mangyayari dito mga kababayan. Ano lang ito? Papansin lang talaga. Talagang gusto lang nila ma-media at pag-usapan. Alam nyo na kasi, kahit negative publicity pa rin dyan. Kahit ano, magpapansin lang. Gagawin nila para lang makilala sila. So yan yung papansin 7, mga kababayan. Hindi po magnificent. Magnificent ba yun? Palpak nga yung pinagagawa ninyo. Yung final ninyong impeachment complaint, wala kayong endorsement ng congressman. Anong klase magnificent 7 yun? Papansin 7. O pwede pang palpak. 7 palpak. Ayan, pwede pa natin sabihin na ganyan. At ito mga kababayan, bumelta po, rumesbak, si Claire Castro, si Yusek Claire Castro, dito kay Sara Duterte, dahil doon sa sinabi ni Sara Duterte na sana magkatuluyan daw, etong si Yusek at si Presidente Bongbong Marcos. Tingnan niyo mga kababayan kung anong klaseng utak meron ang ating Vice Presidente. Pero magsasalita ka ng ganun. Di ba? Napaka-unprofessional. Ewan ko. Kaya, hindi talaga to pwedeng maging presidente. Hindi po president material. Etong ating vice presidente kasi nag-iimbento ng nag-chismis na mga kababayan yung pinagsasabi. Papakinggan natin itong nangyari po dyan sa press con, dyan po sa Malacanang. Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, hindi ko alam kung napanood niyo po yung bahagi nung sinabi ni VP Sara na nagbigay siya ng mensahe patungkol sa Valentine's Day sa inyong dalawa ni Pangulong Marcos. At ang bahagi po ng message niya, magkatuluyan daw sana kayo ng Pangulo. Reaction po ninyo at meron po ba kayong Valentine message din sa kanya? Napanood ko po yan. Dahil sa isang TV network ay tinranslate yung kanyang sinabi sa lingwahe na Tagalog. So napanood po natin yan kung paano pa siya tumawa na may halong mali siya ang dating sa aking pananaw. So, ganito po bang leader tulad ni VP Sara ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, puro ka-immoralidad. Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako din po ay may pamilya. So sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. At sa mga ganitong sitwasyon, yung kanya mga kaalyado na nagmamarunong sa communications at mga propagandista, isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101 para magkaroon naman ng konting, or rather, katiting na pagka-statesman. At ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Ayan mga kababayan. Spread love. Ito, sabi ni ang aking Valentine message kay VP Sara, spread love. Not fake news. Not immorality. Nakita niyo ba yung kumalat na video ni Sara Duterte? Ayun ang immoral. Hindi nga natin ipakita kasi mahirap na. Hindi naman tayo sigurado kung yung ba ay legit. Pero lumabas po yun. Yun po yung klase ng immoral. So, yung sasabihan mo na sana magkatuluyan si Claire Castro at ang Pangulo, napaka baba
pinabababa niya ang kanyang sarili. Hindi naman po si Claire Castro ang pagkatao ni Claire Castro ang bumaba eh. Hindi naman ang pagkatao ni Pangulong Bongbong Marcos ang bumaba eh. Yung si Sara Duterte, yung pagkatao niya, yung bumaba. Sobrang baba para sabihin ng isang vice presidente. Pero mo, vice president ka, tapos ganun ang pananalita mo. Hindi ko masabi yung term, pero hindi talaga bagay na maging leader. Mga kababayan, kapag ganyan po leader natin, kawawa po bansa natin. Kaya sabi nga ni Claire Castro, mag-aral siya ng Communications 101. Yung mga nasa paligid ng Vice President, turuan nyo naman niya. Turuan nyo raw. Para yung mga sinasabi, yung salita dapat ng statesman. Hindi yung parang salita lang ng marites na mga chismosa dyan sa Gedli. Dyan sa Gedli. Ganun po eh. Ang babaw. Tapos ang baba ng parang walang pinag-aralan. Sa totoo lang, mga kababayan. Kaya sabi niya, don't be a Chucky. Huwag ka raw maging Chucky. Sara Duterte. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ha. Ito pong Papansin 7, nagpapapansin na naman. Sige lang, magpapansin lang kayo. Akala nyo naman mananalo kayo kapag tumakbo kayo sa 2028. Ngek-ngek nyo. Para nga kayo may mga tama eh. Nagsama-sama pa kayo. Mga fake news. Tapos, ito naman, si Jose Claire Castro, biktima po ng hindi magandang pananalita galing po sa Vice Presidente. Nakakahiya. Nakakahiya na marinig natin yan galing sa isang Vice Presidente. Parang walang pinag-aralan. Grabe. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.